Welcome back to another episode of Pretty Petty the Podcast. Ako nga pala ang inyong millennial Tito Alvin. And in this podcast, we're going to talk about trending topics, the hottest issues, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel. So, click nyo lang yung subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong episodes. If you are listening naman sa Spotify, you can follow our podcast through Spotify by going back to the main page, then click nyo yung follow. Tapos, while you're at it, bigyan nyo na rin kami ng 5-star rating sa Spotify. Now, as a warning, this episode, we are going to talk heavily on Squid Game Season 2. Ayan. So, kaya medyo late ko na rin ni-record itong episode na to para to give chance to people na mapanood yung Squid Game. Tsaka parang hindi na masyadong hype kasi the past few weeks medyo hype pa yung Squid Game. So ngayon medyo nag-die down na. So I'm hoping that everybody were able to watch the newest season of the Squid Game. So kung hindi mo pa napapanood or hindi mo pa natatapos yung season 2 ng Squid Game, spoiler alert. Okay? Marami tayong spoilers ahead. So kung ayaw mo ma-spoil, skip mo muna tong episode na to. Panoorin mo muna yung bagong season. Tapos balikan mo na lang itong episode na to, no, kapag natapos mo na. Ngayon, kung okay lang man sa'yo ma-spoil, kiber ka naman sa mga ganyan, if that's the case, then you can stay. So again, this is your final warning, spoilers ahead. Okay, so pag-usapan na natin, ang Squid Game Season 2. So, itong Season 2 ng Squid Game ay very highly anticipated ng sobrang daming tao. Sa sobrang success nung Season 1, marami na nag-abang sa Season 2 nitong Squid Game. A lot of fans have been longing to see the second installment of this season. Kaya nung in-announce na yung date ng Season 2, marami na nag-abang. I believe nilabas yung season nung December 26, right after Christmas, or December 27. Basta around that time. And binagsak na lahat ng episodes during that time. So unlike any other Korean shows na parang 1 to 2 episodes per week, ito isang bagsakan, isang boosh, lahat na ng episodes nilabas na ng Netflix. So technically, kaya mo siyang tapusin ng 1 to 2 days kung i-binge watch mo siya. Pero sigurado ako na like me, sobra kayong nabitin sa mga pangyayari ng Season 2, no? Sobra kayong nabitin sa takbo ng story. Ewan ko kung hindi kayo nabitin, pero ako sobra akong nabitin watching the story. Pero just to provide context doon sa storya, baka meron pa sa inyong hindi alam kung ano ang Squid Game. Nakatira kayo under a rock. Nakatira kayo sa kuweba at hindi nyo alam kung ano ang Squid Game. Ito ang context, no? Yung Squid Game, it's about a group of people na sobrang gipit sa pera. Maraming utang, malaki yung pinagkakautangan sa ibang tao, mga loan sharks, ganyan. Mga walang trabaho, sobrang nilang desperado sa buhay. Makikita mo yung desperation sa buhay nila. Tapos, bigla silang inoferan ng malaking cash prize amounting to 45.6 billion won, which is equivalent to almost 2 billion pesos. Okay, ganun siya kalaki. Ganun kalaki yung prize money na ino-offer sa'yo. Ang catch, yung games na lalaroin mo ay children's games. Larong pambata, mga childhood games, di ba? Mukha naman palang harmless, childhood games. It sounds fun. Pero, ito ang twist. Kapag nagkamali ka dun sa laro, okay, natalo ka dun sa laro, okay, deads. Patay ka in real life, as in literal. Life and death situation siya. Kaya naglalaban-laban yung mga players na to for their survival and for the money. Okay, bakit for the money? Bawat taong ma-eliminate sa game ay dadagdag ang pot money until such point na isang tao na lang ang mananalo at mapapanalunan niya yung 45.6 billion won.
Yan. So, in a nutshell, yan ang context ng Squid Game. So, ito na. Balik tayo sa season 2. Nakakaloka kasi nung nakita ko yung number of episodes, hala ka, 7. 7 episodes lang yung season 2. Normally, sa isang laro ng Squid Games, meron niyang 6 games in total. Tapos, meron lang 7 episodes. So, kinakalculate ko na sa utak ko, at least merong isang game per episode, di ba? Parang isang episode para lang siguro sa mga backstory, tapos 1 episode per game. So, mukhang kaya naman. So, pinanood ko na. Natapos yung episode 1, walang laro. Wala pa sila sa loob ng arena o nung mismong island. Nag-concentrate sila dun sa character ni Gong Yu, yung nagpapaganon sa, nagpapadakji sa train station. Binigyan siya ng backstory, binigyan siya ng maraming airtime. So, most ng episode 1 until episode 2 ata, story lang ni Gong Yu yung makikita mo. So, lalo ako nag-worry, paano nila ngayon pagkakasyahin yung 6 games sa mga natitirang episodes? So, sige, bahala na si Batman, nood lang tayo, no? Hanggang sa dumaan na yung mga next episodes. Tapos, they're taking their time to show or to showcase the games. Hindi sila nagmadali para pakita yung 1 episode per game. At that point nga, dapat 2 episodes, 2 games na per episode. Pero hindi. They're taking their time. Ang bagal ng takbo ng storya ng games. Matatapos na yung season. 7 episodes lang eh. So ngayon, towards the end, yung mga last 2 episodes na ng season, dun ko na na-realize na, okay, hati ang story. Either may gagawin sila sa loob, may mangyayari sa loob that will end the games right away, or hati. Mahahati yung story. So magkakaroon ng parang part 2 yung season 2, which is technically parang season 3 na din. Para magiging split season siya. Basta in a nutshell, dito sa season 2, 3 games lang ang pinakita nila. Tapos, nag-end yung season with a cliffhanger. Sige, i-spoil ko na kayo. May nadeds. After nadeds nung character na yon, poof, tapos ang season. Nakakaloka. Lakas mambitin. Diyos ko Lord. So, in this season, they featured 3 games. Isang recurring, which is yung red light, green light. Tapos may 2 bago. So, hindi ko na i-explain yung red light, green light, no? Kasi alam nyo na yun eh. So, explain natin yung 2 bagong games. So, yung sunod na game, it's called the Six-Legged Pentathlon. So, it's a team-based game consisting of 5 members each team. So, yung mga team members, naka-bound sila sa ankles nila para, alam mo yun, parang tali-tali yung mga yung mga paa nilang ganyan. Tapos they have to go around the circle in which they have to complete 5 stations. Each station is assigned to a team member. Tapos may mini game doon. Tapos kailangan nilang makumpleto lahat ng 5 mini games before the time runs out. Kapag natapos yung time, tapos hindi mo pa natapos yung lahat ng mini games, deads yung buong team. Okay? So, ano-ano ba yung mga mini games na to, no? So, number 1 dyan yung dakji, yung parang pog, yung ginagano nila na kulay red tsaka blue. Second station is flying stone. So, medyo similar siya sa tumbang preso. May parang bato doon na nakatayo, tapos papatuhin nila, kailangan matumba. Third is gonggi. Ito naman medyo same siya sa jackstone. Same ng mechanics ng jackstone. Fourth game is spinning top or trumpo. And then yung 5th game, yung last game is jegi, which is like sipa dito sa atin. So, hindi ko nakakwento yung details kung ano yung mga nangyari sa games na to, no? Kung sino yung mga namatay, kung sino yung mga nabuhay, panoorin nyo na lang. Basta, yun yung gist nung second game. Yung third game naman, ito yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko. Favorite ko tong game na to so far. Alam nyo ba yung larong The Boat is Sinking? Yan, the boat is sinking, group yourselves into 3. Ganyan, tapos magkakagulo kayo, grupo kayo, ganyan. So, ganyan yung laro, yung game 3. Ang difference lang is, magsisimula kayo dun sa isang circle, sa isang platform sa gitna. Iikot yon. Tapos magpapatugtog sila ng music na nakaka-LSS. Dunggulge, dunggulge. Dunggulge, dunggulge. Ganon. Tapos, hihintay matapos yung music, tapos may i-announce na number.
After i-announce yung number, mag-grupo-grupo kayo, tapos pupunta kayo sa isang open na room. Paligid nung room na yon, malaking room na yon, may mga maliliit na kwarto. Pupunta kayo dun ng grupo nyo based sa number na sinabi. Tapos ilalak nyo yon. So, kapag hindi ka nakahanap ng grupo at ng room within the allotted time, which is I think 30 seconds, deads. Okay? Patay. Tapos, kung pumasok ka naman sa room, tapos mali yung number, kulang or sobra kayo, patay din kayong lahat. So, may mga nag-o-observe na camera. So, medyo nakaka-excite yung laro. So, nilalaro lang namin to sa mga Christmas party itong bata. Tapos, magiging ganyan lang pala. Magiging ganyan na may mga patayan. May magaling nga nakaisip tong larong to na idagdag nila sa Squid Games. So, ngayon, 3 na yun, di ba? 6 nga itong mga games. Yung mga diehard fans ng Squid Games, na-predict nila kung ano yung next 3 games sa season. Okay? Kung maaalala nyo, sa season 1, sa wall nung tulugan nilang area, nandun yung mga picture ng mga games na lalaruin, mga stick figures. So, in this season, meron din. Okay? Isa sa mga na-predict nilang game ay Monkey Bars. So, may mga parang naglalambiti na tao. And meron ding picture ng human chess. Ayan, medyo exciting tong human chess. Parang Harry Potter ang dating. Pero feeling ko sila mismo yung magkakalaban. Sila mismo yung magpapatayan. So, yun yung isa sa mga na-predict nilang games. Tapos, yung third, isa sa mga games na na-predict din nila ay may kinalaman doon sa doll. Naalala niyo yung doll sa unang game, si Yong-hee. Pangalan ng doll is Yong-hee sa red light, green light. Mayroon siyang kasama, isa pang lalaking doll na si Chul-soo. Ayan. Based sa mga Korean textbooks, itong si Yong-hee at si Chul-soo ay magkaibigan. So, hindi ko alam kung ano magiging flow at magiging ang magiging role ni Chul-soo dito sa larong to, no? Pero isa siya sa mga pinaka inaabangan ng mga tao kasi bagong mechanic siya, bagong character sa Squid Games. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, located at Ascension Avenue, Lagro, Quezon City. Also available through GrabFood and Foodpanda. Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Okay, ngayon naman, pag-usapan natin yung mga characters sa Squid Game. Sobrang dami, 456 players. Tapos wala pa dyan yung mga tao na nasa labas na naghahanap ng island. Wala pa dyan yung mga nagmamanage ng game. Wala pa dyan yung mga pink guards. So sobrang dami ng characters involved sa Squid Game. Pero I will just highlight a few na nag-stand out sa akin. Nakakaaliw lang ding isipin na these characters actually reflects yung mga totoong tao in society. Alam mo yun? I see that the show is not just created for entertainment purposes, but also as a commentary on, at least for the for the showrunners, yung Korean society mismo. It's a commentary on Korean society because the characters reflect a cross-section of the societal roles tsaka mga issues ng mga tao, mga economic struggles, mga family bonds, family issues, and yung mga experiences ng mga minority groups or yung mga marginalized sectors. Ayan, lalim, dami kong sinabi. Anyway, tulad ng sabi ko, hindi ko na iisa-isahin lahat ng characters. I'm just gonna point out a few that stand out para sa akin. So, first on my list is yung main character na si Song Gi-hoon. Siya rin yung main protagonist do sa season 1. Napansin ko na medyo malaki yung pinagkaiba ng character niya before at character niya ngayon. Okay? Yung character niya noon kasi medyo focused on survival eh. Okay? And survival ng friends niya.
Okay, wala siyang pakialam sa ibang tao. Most likely, ang iniisip niya, paano siya magsusurvive sa sarili niya. Kasi lahat yun bago sa experience niya. Etong season 2, medyo nag-iba ng konti yung focus niya, no? Ang meron siya ngayong parang may pagka savior complex or hero tendencies. Kasi apart from his survival, ang focus din niya is to save as much or as many people as possible to survive the game. Naiintindihan ko yung side niya kasi pinanggalingan na niya yung Squid Game eh. Alam na niya kung ano yung mangyayari. Alam niya na at the end of the day, isa lang talaga yung mananalo. So, gusto niya na itigil na yung games or malaman niya yung punot dulo ng games and sirain yung nag-manage or yung namumuno sa mga games para hindi na siya maulit. So, ayan, yan yung si Song Gi-hoon. Medyo may pagka-stupid din siya at some point. May pagka-gullible din siya at some point. No? Pero nakita ko naman na nag-improve yung character niya from season 1 to season 2. Okay, next player. Next character. Si Hwang In-ho or si player 001. So si Hwang In-ho ay siya yung frontman nung season 1. Siya yung nakamaskarang itim nung season 1. So ngayon, this season, nagpanggap siya as a player. Siya si player 001. Technically, siya yung main antagonist or yung main kontrabida ng season na to. Like what I mentioned, no, he disguised himself as a player of the game to monitor the game from within. Para nakikita niya kung ano yung mga nangyayari sa loob. Hindi lang siya nanonood from a TV screen. I guess ginawa niya yon to keep the integrity of the games kasi alam niya na bumalik si player 456, si Song Gi-hoon. So, alam niyang may balak gawin tong si Song Gi-hoon eh. So, to keep the integrity of the game, pumasok siya as a player. And, alam mo, yung ganitong klaseng sistema, no, in the normal world, paminsan-minsan may mga taong ganito talaga. Yung akala mo, kakampi mo, tapos yung pala, sila yung unang-unang mambabackstab sa'yo. No, worst case scenario, sila yung unang-unang sasaksak sa'yo sa likod. Which poses the question, who can you really trust in life? Oh, taray. English. Anyway, dun tayo sa next character, which is si Cho Hyun-ju or si player 120. Okay, siya yung transgender na character dito sa series. Isa siyang Special Forces sergeant turned transgender, and her character is very surprising for me kasi it's very rare that you see a transgender character in a K-drama or K-series. Let alone gay character. Medyo konti nga ang gay character, lalo na ang transgender. Diba? Which is played by a cis actor, straight actor to. Kung familiar kayo sa series na The Glory, tsaka yung Queen of Tears, siya yung kontrabida doon eh. Alam ko eh. Nasa The Glory ba siya? Alam ko na sa The Glory siya eh. So, kontrabida siya doon. Kinaiinis siya doon. Dito, sa series na to, medyo nag-iba. Nag-flip. A lot of people really liked her character kasi nga, soft, tapos, pa-sweet, ano lang. Tapos, ayun nga, it's so refreshing to see a transgender character sa isang K-drama series which actually opened representation for the transgender community or the gay community or the marginalized sector in general. Alam mo yun, meron na silang representation. Okay, ako yan, no? Parang ako yan. Yan yung mga struggles ko sa buhay kasi kaya to sumali sa Squid Games kasi nga kailangan niya ng perang pampa-opera. 'Di ba? May mga ganyan tayo mga sisters, 'di ba? Gusto magpa-opera, so kailangan lang maraming pera. So may ganoon talagang mga tao na minsan kakapit talaga sa patalim to earn money para sa improvement na gusto nilang gawin sa katawan nila. Okay. Next character, or should I say characters. Okay. Next natin yung mag-ina na si Park Yong-sik or player 007 and Jang Gum-ja which is player 149. Okay? So mag-ina to, nagkagulatan silang dalawa nung nagkita sila sa loob like
anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? So, doon nila nalaman na pareho silang may utang somewhere. So, ayan. So, ngayon, nakakatawa din yung dynamics nitong mag-ina na to, no? And it's also mirroring yung struggles ng mga pamilyang may pinagdadaanan. Okay. For example, si Yong-sik, yung lalaking anak, there is a point in the series na gusto nung nanay niya na itigil na yung games. Mamaya explain ko kung bakit may ganong klaseng dynamic. Gusto nung nanay niya itigil na yung games, but then itong si Yong-sik, malaki nga yung utang niya. So, pinili niya yung isang option. Tapos, nung next voting, pumanig na siya ulit sa nanay niya. So, alam mo yung nakita mo yung struggle niya na, alam ba yung susundin ko in this life or that situation? Yung personal ko bang interest o yung interest ng pamilya ko? Tapos, on the other hand, itong si Gumja, makikita mo rin yung unconditional love niya para sa anak niya na buhay lang yung anak niyo, ako na yung, palabasin niyo na lang yung anak ko, ako na magsistay dito sa loob ng games, yung ganyan. So, makikita mo yung unconditional love of a mother that is willing to risk her life para sa mga anak niya. Okay, next character natin ay si, check ko lang yung list natin, no? Ito, si Kang No-ul. Okay, ito hindi naman siya player. Isa siya sa mga pink guards, yung mga pumapatay na pink guards. Ang backstory nitong si No-ul, isa siyang North Korean defector. Kumbaga para siyang takas ng North Korea. Tumakas siya sa North Korea, lumipat siya ng South Korea. Tapos, she's looking for her missing child. Nagtatrabaho siya sa isang theme park as a mascot. So, makikita mo na kung defector ka sa North Korea, most of the time, kailangan mo mag-adjust sa society ng South Korea. Kasi magkaiba yun eh. Magkaiba yung society ng North Korea at society ng South Korea. So, kapag lumipat ka from there to South, medyo mag-a-adjust ka. And syempre, hindi ka mang mayaman kasi nga, tinakasan mo nga yung North Korea eh. So, wala kang pera pagdating mo ng South. So, makikita mo yung struggles din nila, which is reflected sa character ni Kang No-ul. Andun yung struggle niya as a North Korean defector and how she adapted sa South Korean society. Now, last on my list sa mga characters, no, ang huli sa listahan natin ay si Thanos. Ay, Diyos ko Lord, isa siya sa mga favorite kong characters dito. Kung tutusin, villain siya. Antagonist siya dito, pero sobra akong aliw na aliw kay Thanos. So, ang role niya dito, isa siyang internet rapper na flamboyant, malikot, malaking ego, na nalulung sa drugs. And nabiktima siya ng isang cryptocurrency scam which is connected dun sa isang player na hindi kita binanggit. Tapos, itong si Thanos, he was actually played by Choi Sung-hyun. So, sa mga millennials kong brothers and sisters dyan, kung familiar kayo sa K-pop group na Big Bang, okay, siya dun si T.O.P. o si Top or T.O.P. or whatsoever. So, nakakatuwa lang na yung isa sa mga ina-idolize ko before, makikita ko siya sa TV ngayon kasi nawala siya eh. Nawala siya sa Korean limelight. Which is in connected sa story, no? Medyo parallel yung character ni T.O.P. dito tsaka ni Thanos. Sobrang parallel yung life stories nilang dalawa. Kasi like Thanos, itong si T.O.P. ay rapper. Tapos nakulong din tong si T.O.P. for 10 months sa Korea for use of marijuana or illegal drugs. Which is si Thanos, story, medyo drug junkie. May binubuksan siya doon, nagda-drug siya while nasa loob siya ng games. Kaya nga siya high na high yung naglalaro eh. Tuwang-tuwa pa siya, di ba? Sa nakakaaliw lang yung story niya na halos lahat kinakabahan na nagwawero na yung mga tao, nagpapatayan na siya tuwang-tuwa pa rin. Nakakaaliw lang yung story niya. Anyway, meron pang ibang mga characters dito sa show, like yung police na naghahanap doon sa island. Meron din siyang sariling struggles. Tapos yung mga pink guards. Sobrang daming characters, so hindi ko na lalahat-lahatin pa. Kasi kung gagawin ko yon season 3 na, hindi pa tayo tapos.
Ngayon, lahat naman ng characters na to, no, may certain layer of complexity na dinadala sa show, which made the whole season a very interesting show in general. Ngayon, binanggit ko kanina, may certain mechanic na nagbago dito sa Squid Game Season 2, no? So, meron silang nilagay na bagong dynamics sa games, which is yung voting phase. So, after each game, binibigyan or bibigyan yung mga players ng option to vote to stop the games or to continue playing the game. If majority of the players voted to stop the game, so immediately hihinto na yung mga games, and then kung ano man yung pot money will be divided equally amongst the remaining players. Pero if they decided to continue with the games, edi continue, tutuloy. Ang mangyayari, aangat ngayon yung prize money kasi for sure may mamamatay uling mga players. Gets? So, ayan yung bagong mechanic na nilagay nila. Ngayon, siguro kung ikaw ay nandun, no? Tapos nakita mo sa first game, daming namatay. Papatayan, hindi pala to biro-biro lang, hindi pala to parang laro-laro lang, no? Totoo palang buhay ang kapalit ng premyo. Siguro isipin mo na, pagdating sa voting phase, majority will choose to stop the games. No. No. Diyan kayo nagkakamali. Dito makikita yung greed ng mga tao. Kasi all times na nag-vote sila, laging nananalo or laging majority ang continue ang maglaro. Bakit kanyo? Kasi itong mga taong to, malaki nga ang utang sa labas. So kailangan nila ng sobrang laking pera bago sila huminto. Kasi wala namang kwento kung kikita lang ako ng ilang milyong won. Hindi ba yan enough para mabayaran ko yung mga utang ko, di ba? So ayun, andun yung greed. So wala na silang pakialam sa safety nila, wala na silang pakialam sa buhay nila or sa buhay ng iba. Basta sila gusto nila lumaki yung premyo para if ever buhay pa ako towards the next game, tsaka na ako hihinto. Ngayon, dahil sa voting mechanism na to, nagkaroon ngayon ng division. Kasi pag bumoto ka, may X tsaka O eh. Pag X, ayaw mo na. Pag O, tuloy pa. So, pag bumoto ka ng X, may bibigay sa'yo parang velcro tape, lalagay mo dito. X. So, all throughout the games, hanggang sa next voting, suot-suot mo yun. So, ngayon, nagkaroon ngayon ng faction or ng division amongst the players. So, instead na magtulungan sila to survive the games, nahati pa sila. Siyempre, kung gusto mong mag-continue, gusto mo may mamatay. Di ba? Gusto mo mamatay yung iba para lumaki yung premyo. Kaya ka nga nag-continue kasi gusto mo lumaki yung premyo eh. So, alam mo yun, nagkaroon ng divide between the players. Instead of them fighting the common enemy, which is yung organizers ng group, hindi. Hating-hati pa sila. And itong scenario na to, no, it's giving me, Pink Rosas versus Uniteam nung Philippine Elections 2022. And alam naman natin lahat kung ano nangyari dun sa nanalong grupo. Hindi ko alam kung Uniteam ba matatawag mo dun. Basta alam ko, the good will always prevail over evil. Yan, nako, ayoko na lang mag-talk. Now, overall, I find Squid Game Season 2 very entertaining. No? For me, andun pa rin yung thrill watching the episodes. Ano pa rin yung parang, ano mangyayari sa mga characters na to? I still find myself rooting for certain characters regardless kung bida yan or kontrabida. And I have to agree with other people na sobrang bitin lang and that the majority of the characters, hindi sila nagkaroon ng proper backstory. Hindi sila nagkaroon ng kwento that they deserve. So, siguro doon lang ako nakulangan ng konti. Pero I fully trust naman the writers that kung yung decision niya to end the show right there at that moment nung namatay yung character na to, that will bring good and that will excite people to watch and look forward to Season 3. At kung yun man talaga yung plano niya, nagwagi siya in my opinion. Ngayon, Season 3 is slated to be shown on June of this year, June 2025, based dun sa leaked teasers ng Netflix. No, may nilabas silang trailer tapos nakalagay dun June 2025. Anyway,
So kung hindi mo pa napapanood ang season 2 ng Squid Game, meron ka pa chance na panoorin siya sa Netflix. So go ahead and watch that. For sure mag-e-enjoy kayo. Now, kung nagustuhan mo at na-entertain ka ng episode na ito, feel free to share it with your friends and family, and don't forget to tag us at Pretty Petty the Podcast. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our Spotify channel as well. Tapos, follow nyo na din yung mga social media pages natin sa Facebook, sa Facebook, sa Instagram, at sa TikTok. You can go to the link you see at the bottom of the screen, or you can just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you are a brand looking for partnership and collaboration, feel free to send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye-bye!